Based no sa Filipino culture, ano ba ang tama pagdating po sa ating savings? Kasi kung sasabihin natin, kung tatanungin natin ano ba ang tama, medyo ikukumpara natin to sa batas, di ba? If you got married on or after August 3, 1988, your marriage is governed under the absolute community of property. Okay. Ibig sabihin, mas mabagsik pa ito kaysa doon sa conjugal law. Oh. Kasi oo, so bigyan natin ng konting background ng ating mga manonood. Yung conjugal law, whatever you owned prior to your marriage was still yours. Okay. Only the fruits of those assets, bawa meron kang rental property, yung rent nun mapupunta na dun sa pag-aari yung dalawang mag-asawa. Pero yung mga minana mo, sa'yo pa rin. But, sabi ko nga, August 3, 1988 or after, community na talaga. So kahit lahat ng mga minana mo sa kanununuhan mo, patok na kagad yan doon sa pool of assets owned by you and your spouse. Unless you sign a prenuptial agreement prior to getting married. Wow, kailangan may prenup. Ito, pag-usapan lang natin yung daily lang, no? Daily savings, daily na kinikita. Kasi this one, more or less, I guess this is more for property, no? And then pag may namatay or magkahiwalay, din doon, no? Magkakaroon po ng, kumbaga, yung law talaga papasok. Pero yung pangkaraniwan, yung kinikita mo araw-araw, buwan-buwan, ano ba ang dapat? Paano ba dapat natin hinahandle yon? Okay, so kaya ko sinabi yon as the background. Kasi di ba, kung community of property na nga, ibig sabihin, lahat ng pag-aari nyo, pag-aari nyo yung dalawa. Dapat start pa lang. And each party has a right to know. Di ba? Okay. Di ba parang may karapatan ka ng malaman. At pumapasok dyan yung sinasabi nating financial infidelity pag nag-umpisa na yung mga pa-secret. Wow, ang sakit, financial infidelity. Unfaithful ka na kaagad. Oo, di ba? Okay. Diba? So ako naman po, yes, Prof? You have more? Okay. Sige, Prof, go ahead. yes, okay. Kung halimbawa po ang isang spouse ay sadya pong nagtago nga o naglihim ng kanyang assets, for example, especially if it's big, halimbawa, like what you said, meron ka pinapaupahan, yung kita mo doon sa upa, etc. Is it, from a legal standpoint po ba, is this considered fraud? Magpa-fall po ba siya under financial violence? Kumbaga, pwede siya i-file under VAUSI? Ay, alam mo, hindi kasi ako lawyer, kaya hindi ko na alam kung pwede siya sampahan ng kaso. But if you're going to look at the moral foundation of the law, parang may unfaithfulness na doon. Infidelity kasi is unfaithfulness. At mas matindi kung gamitin natin yung Tagalog. No? Pagtataksil ito eh. Pag nagsikreto ka tungkol sa mga kaperahan nyo, tungkol doon sa bagay na dapat pag-aari yung dalawa at dapat full disclosure para between the two of you, may nagagawa ng hindi tama doon. Now, with regard to pwede ba tong ihabla, I am not very sure of that. So we can just concentrate muna on ano ba yung tama, So give that na pag-aari nyo itong dalawa, dapat meron kayong full disclosure. Now, kasi sinasabi nga to each his own, pwede nyo naman pag-usapan eh. Kasi ang hirap naman nung lahat na lang ng galaw mong pinansyal, papaalam mo kay honey, di ba? Hindi naman medyo okay yon. So, siguro, basta nagkakaintindihan kayo, ito yung ating mga assets, ito yung ating mga funds. Now, the way we would now disburse, the way we'd spend on a personal level, meron siguro mas maganda na may kanya-kanya. Kumbaga, hindi naman lahat ng gastos, may board approval para kailangan. So, may personal funds ka din.